Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariela Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po Alam yung front secretary ka ng SR? Sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Sige, yung Ako sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week? Opo, 1 Congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para full-time NPA. Tapos hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos, umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng kabataan. Umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP? Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is
alam namin kung ano yung, saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin, sir. Do you think